Kumusta sa lahat? Ako si Dasha at ngayon ay mag-aaral tayo kung paano mag-multiply ng mga decimal. Sa unang bahagi, magka-multiply tayo sa pamamagitan ng isang ikasampu, isang ikasandaan, isang ikasanlibo, tapos sa ikalawang bahagi ay pag-aaralan natin ang iba't ibang proseso ng pag-multiply ng decimal. Tara, unawain na natin ito. Kapag kailangan nating mag-multiply ng kahit anong decimal fraction o numero sa pamamagitan ng isang ikasampu, isang ikasanlibo, o isang ikasandaan, napakasimple lang nito. Tingnan natin ang isang ikasampu. Ilang beses natin kailangan ilipat ang decimal para ang resulta ay maging isa? Halimbawa, kung may 0.1 tayo, ililipat natin ang decimal point papunta sa kanan. Magiging isang beses yan, oo, at magiging isa na. At sa kasong ito, kailangan talaga natin ilipat ang decimal. Pero sa numero na ito, kailangan natin ilipat ang decimal papunta sa kaliwa. Ibig sabihin, hindi yun magiging 28 buo at 3 ikasampu, kundi 2 buo at 83 ikasandaan. Ibig sabihin, ililipat natin ang decimal point ng isang beses sa isang pwesto. Mag-practice naman tayo sa isang ikasandaan. Ililipat natin ang decimal point ng isang beses, tapos yung pangalawa ulit. Kaya, kailangan nating ilipat ang kuwit ng isa, dalawa, 3 buo at 247 thousandths. Ang susunod na halimbawa ay tungkol din sa hundredths. Isa, dalawa, di ba? Ibig sabihin, ililipat natin ang kuwit ng isa, dalawa, at kung dito ay ililipat natin ng isa, wala na tayong maililipat. Kaya maglalagay tayo ng 0, ngunit kailangan nating ilipat ulit at ulit pa. Kaya dito sa bahaging ito, ililipat natin ng isa at dalawa. Kaya ililipat natin ng isa, dalawa. Sa huli, ang sagot ay 0 buo at 685 ten thousandths. Pero kung sa kasong ito, hindi na hundredths, hindi na tenths, kundi thousands. Kaya ililipat natin ang kuwit ng isa, dalawa, tatlo. At dito na nagpunta ang kuwit sa kaliwa. Isa, dalawa, tatlo. 6 na buo at 1,775 ten thousandths. Dito, ang basehan natin ay 10 thousandths. Ilang beses na ba nating ililipat? Bilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kailangan natin itong ilipat ng 4 na beses. Kaya ilipat ng isa, dalawa, tatlo, apat. Dito na natin ilalagay ang kuwit, di ba? Ganyan. Kaya, ang sagot ay 0 buo at 921 hundred thousandths, di ba? 0.921 100,000. Ngayon, tingnan natin ang 4 na halimbawa ng multiplying ng iba't ibang decimal fractions. Para ma-multiply natin, kailangan nating isulat ang mga ito na pa-column. 6.8 ang i-multiply natin sa 3.4. Una, ano ang gagawin natin? Mag-multiply tayo na parang 68 ang i-multiply sa 34. 4 na i-multiply sa 8, magiging 32. Isulat ang 2, itago ang 3 sa isip. 4 na i-multiply sa 6, magiging 24, magiging 27, di ba? 24 plus 3 sa isip, magiging 27. Ngayon, i-multiply natin ang 3 sa 8, magiging 24. Itago ang 2 sa isip. Ang 3, i-multiply sa 6. Ilan ang magiging sagot? 18, kaya magiging 20. 18 plus 2 sa isip, magiging 20. Ngayon, mag-add tayo. 2, 1, itago ang 1 sa isip. Dito, 2 plus 1 sa isip, magiging 3. Tapos, may 2 pa. Paano natin malalaman kung saan ilalagay ang koma? Kailangan nating tingnan kung gaano karami ang digits sa likod ng decimal point sa una at sa pangalawang numero. May isa rito. May isa din dito. Kaya nagiging 2 sa kabuuan. Kaya inililipat natin ang punto ng 1 at 2. 23 buong 12 sentesimo. Sa halimbawang ito, magiging mas komplikado ng kaunti. 0 buong 542 libuhan at dito magiging 0 buong 0 135 10 libuhan. Dito rin, hindi natin pinapansin ang mga 0, ang mga punto na parang mga buong numero. 5 beses 2, ilan na? 10, tama? Isa sa isip. 5 beses 4 ay 20. 20 plus 1 ay 21. Ilagay natin ang 1, 2 sa isip. 5 beses 5 ay 25, kaya nagiging 27. Ngayon, i-multiply natin ang 3. 3 beses 2 ay 6, 3 beses 4 ay 12. Isulat ang 2, isa sa isip. 3 beses 5 ay 15, 16. At ngayon, ang huli, i-multiply natin ang 1 beses 2, 2
2, isa sa 4, 4. Isa sa 5, 5. Nangangahulugan, kailangan na nating i-add ngayon. Dito magiging 0, dito magiging 7, dito magiging 1, pero may isa tayo sa isip. Dito lalabas na magiging 12. 12 plus 1, magkano? 13, kaya sinusulat natin ang 3, may isa sa isip. 6, 7. Bilangin natin ang mga digit sa parehong numero pagkatapos ng decimal point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7 na nga. Sige, bilangin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lumabas, dito pala natin dapat ilagay ang comma. Ito ang sagot o resulta para sa halimbawang ito. Dumako naman tayo sa susunod na halimbawa. 63.37, i-multiply natin sa ano? Sa 0.12. 2 i-multiply sa 7 ay 14. 2 i-multiply sa 3 ay 6 plus 1, 7. 2 i-multiply sa 3 ay 6. 2 i-multiply sa 6 ay 12. At ngayon, isa sa 7, 7, isa sa 3, 3, isa sa 3, 3, isa sa 6, 6. I-add natin. 4. Dito magiging 4 din, may isa sa isip. 6 plus 3 siyam, plus isa sa isip, magiging 0. May isa tayo sa isip. 2 plus 3, magiging 5, kaya magiging 6. At dito isa plus 6, 7. Bilangin ang mga digit pagkatapos ng mga decimal. Kabuuang bilang. 1, 2, 3, 4. Ilipat ang tuldok. 1, 2, 3, 4. Ang sumusunod na halimbawa. 371.23 minumultiply sa 12.201. Isa sa 3, 3. 2, isa siyam, 3. Ang 0, hindi minumultiply, isusulat lang ang susunod na numero, hindi na sa ilalim ng 2, kundi sa ilalim ng 1. 2 sa 3, 6. 2 sa 2, 4. 2 sa 1, 2. 2 sa siyam, 18. May isa sa isip. 2 sa 3 plus 1, 7. Ngayon ulit, 2 sa 3, 6. 2 sa 2, 4. 2 sa 1, 2. 2 sa siyam, 18. May isa sa isip. 2 sa 3 plus 1, 7. Ngayon ang huling linya. Dito ililipat ang 3. 2, 1, siyam, 3. Ngayon i-add natin. Dito magiging 3, dito magiging 2, dito magiging 7, dito magiging siyam, plus 4 plus 6, magiging 19. Isusulat ang siyam, may isa sa isip. 3 plus 2, 5, plus 4 siyam. Siyam plus 3, magkano? 12. Pero meron tayong isa sa isip, kaya 13, di ba? May isa sa isip. 8 plus 2, 10, 12, 13. May isa pa rin sa isip. 7 plus 8, 15, 15 plus 1, 16. Kaya 17 na lahat, di ba? Dahil may isa sa isip at may isa pa rin sa isip. 7 plus siyam plus isa sa isip, magiging 17. At 17 nga, meron tayong isa sa isip, 3 plus itong isa sa isip, magiging 4. Bibilangin natin ang mga digit pagkatapos ng decimal point. 1, 2, 3, 4, 5. Ililipat natin. 1, 2, 3, 4, 5.